Sa gitna ng mga nagdaang political rally at mainit na usapin tungkol sa umano'y selective justice, lalong tumindi ang debate matapos biglang matapos ang kilos protesta bago pa man ang itinakdang huling araw ng permit. Ang naging desisyong ito ay nagbukas ng iba't ibang interpretasyon tungkol sa tunay na kalagayan ng suporta sa mga personalidad na sangkot sa issue. Kapansin-pansin ang naging takbo ng mga pangyayari sa rally na inilunsad bilang pagpapakita ng suporta kina Rodante Marcoleta, Mike Defensor, at iba pang personalidad na iniugnay sa oposisyon ng administrasyon. Marami ang nag-expect na magtatagal ang kilos protesta hanggang sa huling araw ng permit, ngunit sa halip ay mas maaga itong natapos. Dito nagsimulang lumitaw ang iba't ibang pananaw. Para sa ilan, ang maagang pagtatapos ng rally ay maaaring indikasyon na hindi naabot ang inaasahang layunin nito. Kung ang orihinal na aplikasyon ay nakatakdang tumagal ng 4 days, ngunit natigil matapos lamang ang 3 days, natural lamang na magkaroon ng mga tanong kung bakit hindi na ito itinuloy hanggang sa dulo. Mas naging kapansin-pansin ito dahil kasabay ng mga pangyayari ay ang balitang itutuloy ang pagsasampa ng plunder case laban kay Rodante Marcoleta sa Office of the Ombudsman. Dahil dito, marami ang nagtanong kung bakit eksaktong sa panahong iyon pa natapos ang rally. Bagamat walang opisyal na pahayag na direktang nag-ugnay sa dalawang pangyayari, hindi maiiwasang magkaroon ng iba't ibang interpretasyon mula sa publiko. Isa rin sa mga naging usapin ang dami ng mga dumalo. Ayon sa mga naunang plano, inaasahang aabot sa 100,000 ang mga kalahok. Ngunit batay sa iba't ibang ulat at drone footage na kumalat, malayo umano ito sa inaasahang bilang. Sa unang araw, tinatayang nasa 20,000 ang dumalo. Pagsapit ng ikalawang araw, bumaba ito sa humigit kumulang 9,000. Sa huling araw bago tuluyang itigil ang rally, may mga ulat na nasa pagitan na lamang ng 3,000 hanggang 4,000 ang natitirang kalahok. Kung pagbabatayan ang mga numerong ito, malinaw na unti-unting humina ang momentum ng kilos protesta. Dahil dito, lumakas ang pananaw ng ilan na maaaring hindi na sustainable ang pagpapatuloy nito. Isa pang naging sentro ng diskusyon ay ang naging biyahe ni President Ferdinand Marcos Jr. sa ibang bansa. Sa kabila ng mga kilos protesta, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga naka-schedule na lakad, bagay na binigyang kahulugan ng ilan bilang pagpapakita ng kumpiyansa na walang malawakang destabilization o withdrawal of support na magaganap. Sa kabilang banda, mayroon din nagsasabing hindi dapat basta-basta iugnay ang pagtatapos ng rally sa pagkawalan ng suporta. Posibleng may iba pang praktikal na dahilan gaya ng logistics, gastos, o internal na pagpapasya ng mga organizer. Hanggat walang opisyal na paliwanag, nananatiling interpretasyon lamang ang lahat ng ito. Gayunpaman, sa larangan ng public perception, mahalaga ang timing. Kapag ang isang malaking kilos protesta ay natapos bago pa man ang isang mahalagang political event, madaling mabuo ang impresyon na hindi nito nagawang baguhin ang direksyon ng mga susunod na hakbang ng pamahalaan. Nagkaroon din ng usapin tungkol sa malaking pondong kinakailangan upang maisagawa ang ganitong uri ng mobilisasyon. Kabilang dito ang transportasyon, pagkain, mga portable toilet, sound system, at iba pang logistical requirements. Kung hindi naman naging sapat ang bilang ng mga dumalo, may mga nagtatanong kung naging sulit ba ang lahat ng ginastos. Sa usapin naman ng political messaging, ang inaasahang pagpapakita ng malawak na suporta ay tila hindi ganap na naipakita batay sa aktual na bilang ng mga kalahok. Sa politika, mahalaga ang larawan ng isang malaking crowd dahil ito ang madalas na ginagamit bilang sukatan ng public support. Kapag hindi ito naabot, maaari itong magdulot ng negatibong epekto sa imahe ng mga personalidad na sinusuportahan. May mga nagsasabing ang maagang pagtatapos ng rally ay maaaring magbigay ng impresyon na humihina na ang impluensya ng ilang political groups at kanilang mga kaalyado. Ngunit mayroon ding naniniwalang hindi sapat ang isang rally lamang upang masukat ang tunay na lakas ng isang organisasyon o kilusan.